Hi guys, share ko sa video na to or kwento ko sa inyo kung paano ako napababa yung screen time ko sa paggamit ng cellphone. Through research, syempre maraming research, through reflection and realization na rin. Masasabi ko na yung mga research na yun, isa sa mga pinopoint out talaga nila is mobile. Tsaka yung mga apps na ginagamit natin is designed para mahook talaga tayo doon. At pag na-hook tayo doon, syempre ma-addict, masasayang yung oras natin. At pag nasayang yung oras natin, yung productivity natin, bababa talaga. And kung isipin mo, that's the borderline na epekto. Pero come to think of it, meron siyang long-term na epekto talaga sa well-being natin. At isa na yun sa masasabi ko nangyari sa akin na naapektuhan niya yung the way I process things. Yung tipong, since naging habit ko nga rin na yung tipong pag na boring, pag walang magawa, pag bakante yung oras, bunot ng cellphone, come to think of it, diba? Kumbaga, hindi mo na binigyan ng pahinga yung utak mo to process things, diba? At kung iisipin mo, kung batang 90s ka, way back, di ba? Kung nung time na umuupa ka pa sa computer shop para mag-internet, 1 hours, 2 hours, mas marami ka pang nagagawa. Kumpara ngayon na 1 oras, 2 oras sa cellphone. At sigurado ako na yung 2 oras na yun, siguro bitin pa yun sa kaka-Facebook, kaka-TikTok mo, or kaka-Instagram mo, or kung anong social media apps pa yan. And malamang sa malamang, kaya ka nga nanonood ng video na to is malamang challenge mo talaga yan. And hindi ka nag-iisa. And hindi kita ginigil trip. And nandito ako para i-share ko sa iyo kung paano yung naging journey ko. Paano ko nga siya na overcome. Diba? At ayun na nga, no? So, hindi ko nga napaprocess yung information ng maayos. Naapektuhan yung quality ng work ko, tsaka yung quality ng relationship ko. Kumbaga sa work, yung creativity ko hindi na siya ganun kaayos, or hindi na tulad dati na yung tipong mas creative ako, not unlike ngayon, di ba? Bawas. Kasi nga na-overwhelm na yung utak ko, di ba? At ganun din sa relationship. Alam mo yung term na superficial, i-search mo yun sa dictionary. Binigyan po ito ng assignment, ano? Dahil superficial nga yung parang civil, parang casual na lang yung relationship. Wala nang lalim. Kumbaga, the way you interact to other people around you, passive na lang. Yung tipong pag kinumusta ka, uy, kamusta ka? Tapos ang reply mo, ay, okay lang, ganyan. Looking back talaga. Ganon ako eh. Naalala ko pa nga eh, nung in-implement ko siya sa buhay ko. Yung pag sumagot ako dun sa tao ng kumusta ka na, mas mahaba na yung reply ko, hindi na okay lang. Yung tipong pag sumagot ako dun sa chat, nare-recall ko na yung context ng taong to. Na ano ba yung sitwasyon niya, ano yung huling pinag-usapan namin, ano yung huling moments namin together, ano yung mga bagay na nagre-resonate sa kanya, na nag-a-add value sa kanya. And way back, naalala ko nung kapalala ko, ang reply ko sa kanya is, nung nagsimula magbago is, instead na okay lang, sabi ko, eto, ganun pa rin. By the way pala, naalala ko, di ba malapit kayo sa dagat, di ba may bagyo dyan recently, nung time kasi na yun, may kakatapos ng bagyong Christine. Nung yung taong sinasabi ko, may challenge din sa internet na, ay, kamusta na yung relationship mo kay ISP provider, okay na ba? And na-curious lang ako kasi di ba malapit kayo sa dagat, ganyan, ganon. And moving forward, talagang nagkaroon siya ng magandang impact sa buhay ko. At ang masasabi ko talaga, yung journey ko talaga is hindi talaga siya naging madali. Pero doesn't mean na mahirap siya is imposible na. Again, may kasabihan tayo na kung gusto, kayang gawa ng paraan kung gusto yun talaga, di ba? At moving forward, throughout the weeks, months na sinubukan ko siya, sabi ko ngayon na mas kalmado na ako. And maybe this video will prove that na mas kalmado na ako, mas nakapag-isip na ako ng maayos. Kung
titignan nyo siguro, try to compare na lang yung video ko dati sa channel na to. Kasi yung mga way back, nagki-cringe na lang talaga ako. Pero compare dati, mas kalmada na ako ngayon sa harap ng camera. At masasabi ko rin, mas focus na ako sa mga ginagawa ko, mas intentional na rin. Meaning, pag intentional by definition kasi aligned yung action sa iniisip tsaka sa sinasabi. Diba? Kasi pag hindi ka intentional, it will affect your credibility as a person. Parang, ay, si wala naman yan eh. Puro salita lang eh. Come to think of it, na yung kahit yung mga bagay na sinasabi mo or kinukwento mo is wala namang direktang epekto sa kanila. But it will definitely impact your image dun sa taong kinakausap mo. And image is everything nowadays, kung isipin mo, di ba? Kasi it's our credibility. Yun din yung isa sa mga sukatan kung magtitiwala ba sa atin yung tao. And hindi lang sa tiwala yan, di ba? Respeto din. And those two things, hindi siya ganun kadaling i-earn, di ba? And one thing we can do is be intentional and eventually it will help us na ma-earn yung mismong ang ingay, pasensya na. At ayun na nga, no? So, yung earning trust and respect, di ba? Kung isipin mo nagsimula sa cellphone, na nagkaroon ng impact sa image ng pagkatao mo, how you do work, how you navigate a relationship. And sa cellphone nagsimula yan. Parang butterfly effect, diba? Tuloy-tuloy na. At moving forward, talagang masayang-masaya ako na napag-isip na ako ng maayos talaga. Mas cleared, mas focused na ako. At chinare ko lang talaga to. I just want to share my journey and hopefully through this video, nagkaroon ako ng meaningful insight at nagkaroon ako ng value sa buhay nyo na sana nakatulong talaga. And that's my goal, to help people, di ba? At kung gusto nyo pang ng more details kung paano ko na navigate ng maayos yung journey ko on how I lessen my screen time, let me know lang sa comment section. Gawa ulit tayo ng panibagong video, kumbaga part 2, di ba? And again, kung until to this point ang video is nanonood ko pa rin, I want to thank you. Maraming salamat for sharing your time sa akin. If there's anything else, let me know lang sa comment section. Maraming salamat guys. Kita-kits tayo ulit. Ingat po kayong lahat.